Okay mga kapengyo, kamusta kayong lahat? Alam ko naman na medyo na-miss nyo ang aking reaction video. Pasensya na kayo kung gumawa nga tayo ng content about nga sa update natin sa Monjaro. Kasi marami nagtataka ng mga solid kapengyo ko, paano nga raw akong pumayat ng mabilis sa loob lamang ng 4 to 5 months. Ito na po ang aking katawan ngayon. Super slim, healthy, at wala naman mga side effect na nangyayari sa akin using the Monjaro. So yan mga kapengyo ha, sa mga gusto po na pumunta sa Taoyuan train station para magpamunjaro, puntahan nyo lang po at hanapin nyo po doon si Doktor. Makikita nyo po dyan sa video ko na in-upload kaninang umaga lamang. At ayan mga kapengyo, balik nga tayo dito sa ating re-reaction na si Ramon Tulfo, na kung saan hindi man humingi ng pasensya ito, pero dito sa kanyang pananalita nangangahulugan po na parang inaamin niya no, na nagkamali siya about sa una niyang paratang dito nga kay Norman Mangusim, no, na kung saan sinasabi nga niya naging parang circus ang ginawa dito ng PNP at CIDG. Pero ngayon mga kapengyo, kabaliktaran na po ang sinasabi dito ni Ramon Tulfo, na kung saan talagang saludo tayo no dito. Sabi ko nga sa inyo mga kapengyo, saludo tayo sa Tulfo Brothers. At ngayon mga kapengyo, na ginawa to ni Mon Tulfo or Ramon Tulfo, mas mainam na to mga kapengyo, at least na explain din niya no yung kanyang pagkakamali. At tara mga kapengyo, basahin nga natin yung naging komento dito ni Ramon Tulfo. Inilapit na sa Parañaque City Jail si Norman Mangusim alias Francis Leo Marcos, galing sa kulungan ng CIDG sa Campo Crame. Mapapansin na nakasuot si Mangusim ng cap at makinis na makinis ang gilid ng kanyang ulo. Yan ha, at talaga nakita naman natin lahat yan mga kapengyo. Headline na sa buong balita, ABS-CBN, GMA at TV5 at kung saan saan pa mga news. Kitang-kita na po talaga na nasadsad na no etong dalawang gilid ng buhok neto ni Mangusim, na kung saan sinemi kalbo na nga ito. At dito patuloy natin na basahin ito nga sinabi ni Ramon Tulfo. Bakit kinalbo siya? Kasi ng mga kapwa niya detainees sa CIDG jail bilang welcome ayon sa aking Tweety Bird. So ayon nga raw sa kanyang source mga kapengyo no, doon sa CIDG jail talaga naman pag wine-welcome pala doon mga kapengyo kailangan talaga magpa-semikalbo ka sa ayaw mo't sa hindi. At sinabi pa rito ni Ramon Tulfo, Mangusim who claimed to be anak sa labas ni Ferdinand Marcos Sr. and a trillionaire was arrested for unjust vexation, a very minor offense. Alam naman natin mga kapengyo na hindi nga po ganun kalalim ang unjust vexation. Pero sa pagpapaliwanag nga ni Attorney Libayan, sa huling ginawa ko na reaction video, pare-parehas pa rin pong crime yan. Maliit man o malaki, kung wala dapat ipapahiya, tama din naman. May punto rin naman si Attorney Libayan. At dito sinabi rin ni Ramon Tulfo, but he continued to be detained because he was many pending estapa cases. So ang dami pong kakaharapin na kaso pa no neto ni Kulaong, na kung saan may mga estapa cases pa siya at kung ano-ano pa pwedeng ikaso sa kanya neto nga ni MG. At hindi lang si MG, maging si Manny Pacquiao na interview na rin mga kapengyo, napakarami niya talagang estapa cases. Sobrang dami, bukod pa yon sa mga OFW. At dito mga kapengyo, sinabi pa ni Mon Tulfo, marami daw siyang nabiktima na OFW sa investment scam at human trafficking. So sobra baka kapengyo no, sobra talaga ang kakaharapin neto ni Norman Mangusim. Ewan ko na lang mga kapengyo no kung ano pang kahihinatnan neto ni Norman or aka Kulaong nga. Sabi ng aking Tweety Bird, may mga taong may balak na patayin siya kapag nakapagpiyansa na siya. Naku po, taragis matindi to mga kapengyo. Pag nakapagpiyansa siya delikado pala ang kanyang buhay no. Akala ko ay loko-loko lang si Mangusim at dapat wag nang patulan. Manloloko o scammer pala siya. So yun mga kapengyo no, nakilala na ng lubos no neto ni Ramon Tulfo etong si Kulaong ngayon. Kasi nga nung una no halos kampihan ng Tulfo Brothers etong si Mangusim. Sa ngayon naging baliktad na ang istorya mga kapengyo, na kung saan etong ang si Ramon Tulfo nakilala niya na ng husto no na manloloko at scammer pala etong si Mangusim. At pagpatuloy pa natin ang kanyang sinabi, sa pangit niyang yan wala siguro magtatangka na yariin siya sa puwet sa loob ng kulungan. Puta taragis ka talaga, kamatis Kulaong pala mga kapengyo kahit sino naman mga kapengyo no taragis parang biniyak na bunga to.
Ito ata yung pinaka malupit ng social media ngayon. Yan talaga si Mangusim. At tara mga kapengyo, basahin naman natin yung naging mensahe nga ni Makagago rito. Ang komento ni Makagago dito nga kay Mon Tulfo, ayos, buti naman po Sir Ramon Tulfo. So yan mga kapengyo, no? Sumaludo na rin etong si Makagago dito kay Ramon Tulfo. Maaari nga na hindi kasi alam ng Tulfo Brothers ang buong istorya nito. Pero ang akin lang mga kapengyo, syempre mga big time ito, may yaman ito at may mga pera to at may mga attorney. Hindi ba nila na-research man lang yun, no? Kumbaga hindi ba nila naitanong sa abogado nila yun bago sila mag-post o magkomento, 'di ba? Kasi katulad niyan mga kapengyo, no, akala ng iba kinampihan na nila. Kahit ako, yun din ang akala ko, medyo nainis tayo. Hindi medyo, nainis talaga tayo. Kaya yun yung naging reaction din natin. So syempre, expression natin yun mga kapengyo, no? Ayaw naman natin maging plastic dito na naiinis na tayo tapos magkukunwari tayong hindi naiinis. Pangit naman yun mga kapengyo, 'di ba? At dito mga kapengyo, nagsalita naman si Ralph Kalinisan na kung saan kilala naman natin mga kapengyo, no, na isa sa tumulong nga dito kay Makagago para nga madakip talaga etong si Norman Mangusim. At sinabi dito ni Ralph Kalinisan, we have received confirmation from the PNP Civil Security Group that all 9 of Mangusim security escort name withheld are not licensed security practitioners and are therefore performing security function for Mangusim allegedly. So yan mga kapengyo, no? Talagang naimbestigahan nga rin, no, etong 9 na security nga neto ni Mangusim na kung saan hindi rin po lisensyado itong mga to. So sa mga tuwid mga kapengyo, talagang illegal o sanay talaga sa illegal na kung saan alam naman natin na marami na ngang in-scam na OFW itong taong ito. Kaya hindi talaga pwedeng pagkatiwalaan, kaya nga gumagawa si Makagago o kahit tayo o kahit yung mga ibang co-vloggers natin ng for awareness para nga dito sa taong ito na kailangan talagang pagkaingatan. At sabi pa dito ni Ralph Kalinisan, further, we have also received information that a certain Francis Leo Antonio Marcos has an expired Glock pistol registered to his name. It expired last September 2017 and is therefore a loose firearms, and continuing to keep it constitution the crime of unlawful possession of firearms. Yan mga kapengyo, no? So talagang nakakuhanan pa nga ito ng Glock pistol pala dito mga kapengyo na nag-expired na nga ng 2017. So malalang malala po talaga ang pwedeng kaharapin nito nga ni Kamatis. Nikulaong pala mga kapengyo, sorry po. Pag ito talaga si Kulaong ang content natin, hindi pa pwedeng hindi tayo talaga magkamali. At dito mga kapengyo, sinabi pa at dinagdag ni Ralph Kalinisan, we will transmit this information to the CIDG to aid in their investigation and further prosecution of Mangusim and all of cohorts. We will put a stop to Mangusim and all his fraudulent schemes. We will not allow any Filipino to be victim by Mangusim ever again. Hashtag Napolcom PNP CIDG. Hashtag Casper. So malamang sa malamang pagkatapos nga nitong ligpitin etong si Mangusim o mas kilalang Kulaong, naka-hashtag dito si Casper. Casper, humanda ka na, mukhang kasunod ka na rito mga kabengyo. Ayaw pa kasing umamin din, no? Netong ni Casper para sana mas mapadali na etong mga ikakaso pa dito kay Mangusim. Kung maaalala nyo, nagbitaw na rin po ng salita etong si Senator Manny Pacquiao na handa rin siyang kasuhan talaga etong si Kulaong. At bukod doon mga kapengyo, ipaglalaban din niya ang kanyang nanay na tinawag nga neto ni Mangusim na baluga. At tara mga kapengyo, basahin naman natin ang naging komento nga ni Attorney Rowena Guanzon na kung saan kilala naman natin na naging attorney nga o attorney ni Makagago. Na-miss ko yung matapang na Senator Rapi Tulfo in action. Na walang pakialam kahit sino ang masagasaan niya basta mailabas lang ang katotohanan. Yan talaga yung nakilala nating Rapi Tulfo. Dapat ganyan talaga. Yung ilalabas, isiswalat niya yung mga katotohanan talaga, 'di ba? So dito mga kapengyo, sinabi nga ni Attorney Guanzon, sana mag-privilege speech na siya laban sa kaliwat kanang katiwalian sa
bansa, lalo na dyan sa flood control scam na trilyon ang ninakaw at maraming buhay ang nawala sa kasuwapangan ng mga ito. Sana bumalik na siya ulit. Tama naman talaga at may punto po si Attorney Guanzon dito na kung saan dapat naman talaga mas pinagtutuunan ng pansin ang flood control. Hindi po yung iba dyan na magko-comment sa akin bakit daw hindi ko gawa na reaction video na lang ang flood control. Ang topic po natin dito ngayon etong si Kamatis si Kulaong pala mga kapenyo, sorry. Bakit naman tayo mapupunta sa flood control? Alam nyo naman mga kapengyo, una pa lang since day 1, ginagawan talaga natin ng reaction video. Eto ngang si Makagago laban dito kay FLM aka Kulaong. At alam na alam nyo yan mga kapengyo dahil nga sinabi ko sa inyo, etong 2026, puro kay Kulaong lang ito at talagang magbablog at babalik tayo. Ito ang ating comeback sa pagbablog mga kapengyo, no? Na kung saan inimbitahan nga tayo ni Makagago para makapag-vlog ulit. At hindi lang yun, kaibigan natin yung tao na yan. Natural, mga kapengyo. Gagawan ko talaga ng reaction yan. At hanggat alam ko na tama ang pinaglalaban ni Makagago laban dito kay Kulaong, natural mga kapengyo. Diyan tayo kay Makagago palagi, 'di ba? Siyempre doon lang tayo sa tama mga kapenyo. Sana nagets nyo na kung bakit hindi ko po nagagawa ng reaction video yung flood control. Kung meron man dapat gumawa o sumita, walang iba talaga yon kung hindi ang Rapid Tulfo in action. Tama naman ang sinasabi ni Attorney Rowena Guanzon. So ayan mga kapenyo, comment nyo na lang down below kung ano rin ba mga opinion nyo dito sa mga sinasabi nga ng ating may mga kapangyarihan sa gobyerno. Gaya na lang ni Ralph Calinisan, ni Attorney Guanzon at syempre ng Tulfo Brothers na kung saan alam naman natin tong issue na to kung saan nagmula at kung bakit nagkakaganito ngayon. Tama din naman si Attorney Guanzon, dapat talaga mas pokusan nyo na lang yung flood control dahil nga sa pagkasabi nyo na maliit na bagay lang naman ito, dapat hindi nyo na talaga pinapatulan. Samantalang nakulong naman na etong si Mangusim kaya hindi nyo na dapat sitahin o butasan. Doon na lang kayo sa flood control, much better pa. Comment nyo na lang down below lahat ng opinion nyo mga kapenyo at lahat po yan mababasa ko. Maraming salamat mga penyo. Kita-kita na tayo sa mga susunod kong reaction videos.